Sa araw-araw na ating pagtatrabaho, number one priorities natin ay ang pagkain. Kasi iniisip natin yung sarili natin, yung katawan natin, magkaroon tayo ng lakas araw-araw na ating ginagawa. Sa buhay natin, kailangan busog din tayo spiritually kasi yun yung panlaban natin, mentally and emotionally, di ba? Marami tayong mga naririnig na negatibo, marami tayong naririnig na mga salita na hindi na maganda, na minsan nakakapagbigay sa atin ng mga negatibong kaisipan. Kaya lagi nating alalahanin, hindi lang dapat tayo busog sa pagkain o sa tinapay o ano pa man, dapat busog din tayo sa salita ng Diyos dahil ito ang ating panlaban sa lahat ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan, mentally, spiritually. Kung minsan nanghihina tayo, yun yung nagre-remind sa atin yung salita ng Diyos. Yung mga parang sa magulang natin, di ba, ina-advise tayo, yun naman ay yung Bible, yun naman yung salita ng Diyos na hindi mawawala kundi mananatili sa ating puso kapag ito ay ating pinag-aralan, ating itinanim sa ating puso, ipinamuhay natin. Hindi man siya madali, hindi man madaling sundin, pero kailangan natin ipamuhay at itanim sa ating puso. Diba, kapag meron tayong mga problema, kapag meron tayong mga salita ng Diyos na nakatanim sa ating puso at isipan, kung ano yung pagsubok, ganun din yung nagre-remind sa atin na mga salita ng Diyos na tugma palagi sa ating mga pagsubok, diba? Nire-remind tayo para tayo pinalalakas ng Diyos, na nire-remind tayo ng Diyos na, uy, nandito ako, hindi mo kailangan mag-isa, kung nahihirapan ka na, lumapit ka lamang sa akin, diba? Maraming mga pangako ang Lord sa atin na lagi nating alalahanin na kapitan natin, kasi ang pangako ng Diyos totoo at hindi napapaho. Ang hindi alam ng Diyos gawin ay ang pagsisinungaling. Lagi nating tatandaan yan. Kaya kapag meron kang pagsubok, meron kang pinagdadaanan, dapat hindi lang tayo busog physically, kundi busog din tayo spiritually. Yun dapat ang pinakauna sa atin, kasi lahat makakaya natin, lahat magagawa natin, lahat mapaglalabanan natin kapag meron tayong salita ng Diyos na nakabaon sa ating puso at nakabaon sa ating isipan. Dumarating talaga sa atin ang panghihina, pero hindi yun nagpapatuloy. Pagkos bumabangon agad tayo dahil nare-remind tayo ng Lord na lagi tayong may laban, kasi kasama natin ang Diyos sa ating buhay, di ba? Lagi lang natin tatandaan, dapat ginagawa natin ang lahat. Hindi lang tayo malakas sa pangangatawan, kundi dapat malakas din tayo sa pananampalataya. Diba? Yun lamang, and God bless everyone.